seated. So, nandito makatas mensahe ng Aga. I want to say some good things to the Lord that He has done to us. Mga 2 weeks ago, nag-visit kami sa mga old na brothers dito sa somewhere sa Hapitan. Ay former member there. Kasi kapatid ko nagmasakit siya. Ang diagnose katulad sa Cebu, naging CT scan, may tumor na nagtubo sa back siya mata. So, ang iaptikas ng mata, kita ko, hindi niluhog. So, hindi ko di mapirahan because may tumor na tubo sa mata. Then, we started to talk to him about his words. Ay pagalagan, hindi man kung ano. So, tiluan. Then, before we left, may pagkamisaya po, anong mabulig naman sa imo? So, you still believe that the Lord can help us? Tando ko sa Diyos. Pero, basa ko sa iyang scriptures, Matthew. Tapos basa sa iya sa Matthew, oh, do you believe this word? Still alive and still working. Nakakan sa yes, I believe. And we pray with our brother Chalito and brother Roy. Nag-pray kami and God moved. And God touches him. Then, pagka next week, balik kami, kita naman ang alibyo sa iyang mata. Wala na ito ang weakness, ang iyang suwalan niya mata. Wala na kasakit. Kasi nang iyang sa tiil niya balang pikas balang kadugay-dugay na mga 2 years na allergic. 2 years na niya nga antos. Dito kami, dinbutangan niya lang socks para hindi makita. Pero mga 1 week, tapos we pray, na why na ito mitas nagmala na yung allergy. Sa Huibis, nagbisita kami, halos patas na, halos parehas na niya mata. Kasi ba siya nagigat sa day, halos patas na ang niya mata. Karoon dagili mabalik siya, ubod siya panimalay. Amo lang mga butang nahimo sa Diyos amo dito sa North Portugal. So, just this week also, si Pastor Bulba nag-text nga hindi mawali. Pero way sa kabalo, naway na ko tingog. Kaya nga, ang Diyos pala katag sa may motivational kong lecture sa mga brethren. Alingit, Merkulis, Huibis, Bernice, Merkulis, ladies, sa Huibis, yung men's, kag sa Bernice, mga young people. Mga tagluwang ka-oras kung motivational. Go out from ordinariness. So, pagka Sunday, wali ko, morning. So, pagka Sunday evening, tanay ilang na sa mga department, pero ang Diyos nagpapagis ako na kapagid nagwali. Hindi bagid ka, wali ko sa sininga asinigan nga simana. Kag sila nga ako di mawali, wala na tayong malimbad, kaya basta yan sa Diyos mo manawa. Amen. Yes. Wala balaway ko tingo. Mga Merkulis lang kag nang pawala ko tingo. Halilunes din na sa Ginoo. Wala mo ko tinulugan kay taman tatulog. Pero pagka Merkulis, antes na Huibis, mag-start siya with, kita niya po sa siyang matulog. Pero pagka Friday, that was 2 o'clock, po kakasubo, lumitan talo, confusion ito. Kung hindi na kumaginom tubig, kung scriptures na tawag na sa seek and you shall find, knock and shall be opened to you. So,
claim ko na i-bunga ko sa atmosphere ang fan. Nga, hindi ka na mag-disturb, kag hindi ka na lala pa, o kung mag-ano pa. So, the Lord will give me good sleep sa hashtag it sa Sabado, sa Sunday na God restored my voice. The Lord is doing great things sa iya katauhan, mga kapatid. Praise the Lord. For our God is a great God and He is alive. He is still present till today. Praise the Lord. Alright, matindo kita sining open our Bible in 2 Chronicles. Chapter 29, 2 Chronicles. Okay, mabasa natin dito sa katapusan na verse 34. 29:34. But the priests were too few, so that they could not flay all the burnt offerings. Wherefore, the brethren, the Levites, did help them till the work was ended, and until the other priests had sanctified themselves. For the Levites were more upright in heart to sanctify themselves than the priests. And also the burnt offerings were in abundance, with the fat of the peace offerings and the drink offerings were every burnt offering. So the service of the house of the Lord was set in order. Everybody say, set in order. Set in order. And Hezekiah rejoiced, and all the people, that God had prepared the people, for the thing was done suddenly. You may be seated. Praise the Lord. So the title of this message today, set in order. Plastar. Wala siguro sa naghatag interest sa Diyos kung nang bulaton amo ang kinatinder. Amo ginaan niya nalamian na iya bulaton gina-atinder. When His work being in our business, when His church is in our business, when our business is in His church, amo ginalagatag interest sa Diyos. Nga iya bulaton gina-atinder, ginapabayaan, because history tells us, isang pa sa Old Testament, there were times, and there are many times, that the work of the Lord was being abandoned. Wala na ginatipan, abandoned, left behind, at iba ng mga business ang among gina-atinder sa katawan sa Diyos. Then, ang iyang result, among ang katawan sa Diyos, are sufferings, na slaves sila, naging captive sila. Then, they were scattered. They were killed, being captive. Then, iban sa ilang, ipagwa sa ilang syudad. Sabi kung makapasla king who is wicked. Because in the Old Testament, there are kings who did not walk according to the law of the Lord. But there are also kings who walk according to the word of the Lord. The moment that their kings were not walking according to the law of the Lord, then they suffer. At magulos naman another king na mag-reform, then may blessing naman, balik naman sila. Daog naman sila. That the history, the rise and fall sa ginalian sa Diyos o kung sa iya mga katawhan. Now,
At this time, si Hezekiah, 25 pa lang edad, naghari siya. He was 25 years old when he began to reign. He reigned 26 years. May mga kings na una sa iya. Kag ang makuha tadi nga kuan sa Hezekiah, nga pagsugod ni gid when he started sa iyang reign, ayaging sugod, ayaging una among abrihan niya, he opened the temple worship. Amo ginang nagkuan saya nga, I want to open the temple worship. Kaya during the time, for long time, ang temple worship were closed. Wala sila worship. Wala sana tinda. So during his reign, yagin una to open the temple worship. Then he called up the priests and the Levites. Kaya sila na ang importante sa temple worship. Kaya during this time, ang priests at mga Levites, wala na naghihimo sila rule. Nga bilang silang priest, sila ang mga Levites na mong nag-attender sa temple worship. Then he called up. Then na seminar sila, seminar na niya mga priests at mga Levites. Kagin kuan sa ila nga, why you are not doing your job? Why you are not doing your rule? Na gipabayaan nyo ang temple worship mo na. Ang reklamo pa ng mga priests, because wala na support. Wala na ang mga katawan. Wala na kami support financially, wala na kami support materially. So may pamilya kami, may iba kami. So yagin encourage. Let's revive the temple worship. So kamo nga mga priests, kamo nga mga Levites, sanctify yourself. In kanya kasubong masang tatay, just like a father talking to his children. Although they were priests and they were Levites, or there are times nga mga kings mas morally pampasailan. So Hezekiah talked to them like a father. Oh, sanctify yourself. Sanctify yourself. Kaya let's open the temple worship. Let's open let's revive the temple worship. Kaya sa Hezekiah, the temple worship is very important. He cannot train or he cannot say safety siya without the temple worship. Amanang natural sa mga tao na may godliness at may righteousness. Hindi sila safe kung wala sila sa church. They were not safe when they are far from the church. And their lives are not complete away from the church. Their day, their week, their months are not complete without talking and worshiping their Creator. Ang natural sa katao nga ang ila kabuhi, angot na sa Diyos. Hindi complete ang ila kabuhi. Kung may sa kawig na ila kasimban, sa kaday ila pagamuyo, sa kaday sa kabasa Bible, something daw incomplete sa ila kabuhi, mga katulan. Amo nang normal, kag natural sa mga tao nga ang ila kabuhi, ato na din sa Diyos. They cannot live without God. They are not happy, they are not at peace without talking to God and have a communion to Him. Praise the Lord. Sa muna, din istorya ya, kag ang mga tao, din istorya yaman. Nga manang himunta. Hindi lang kaya mga priest ka, mga Levites, kundi mga katawan, the people also. He talk also to the people. We want to open the temple worship. So let's have one heart na i-open ta ang temple worship. So may mga ginahimo sila din. May mga una, so kanyang priest, sanctify yourself. Then the Levites also, sanctify yourself. Then, sa sugo niyang mga Levites ka mga priests. Kaya ang priest ka din ka mga Levites, although medyo taas-taas daw ang mga priests. Kasi sa mga Levites daw, assistance lang mga Levites sa mga priests. Sa daw mo na ginahimo sa takot masimbahan. May assistance sila.
kali dito yung laging kuha na ang mga priest, ang mga Levites, ang mga nag-assist sa ilang mga kauturan. Sugo niyang mga Levites, ang mga priest, nga tinduan ang temple. Una tinduan ang temple. From the common dirt to the pollution of the altar. Magsiling kang common dirt, ang higko kaya ngayap o mga kwanda, tayo pila na katuig wala sang nablihan. Hindi kadamo sa mga tinduan. Dirt, rounds, so wala po sa pollution of idols. So, kuagid sang mga priests. Kabila ka mo pinakadlaw ilang bura, mga priests kang Levite, 8 days. Wala tinduan nila ang temple, kag kuandra. Kag ang mga butang nga din gamit sa idol worship, ato pinangkuha nila, separar nila. Hindi pwede niya. Yan ay sa idol worship. Hindi pangkuha nila, kag ipang nila, na haboy nila sa layo-layo, Kidron. Layo, away from the temple. So ang tanan-tanan nga offensive, tanan-tanan nga higko sa temple, physical na temple, pinangkuha nila, pinang-plaster nila, pailuan nila sa mga salog, dingding, mga cobwebs, mga dust, mga paniluan na ang nagapanilo, mga priests, kag mga Levites. Silang nangunagid sa pagpanilo sa temple, mga kauturan. Praise the Lord. So, pagkatapos sila, mga 8 days nga nag-report sila dayon sa kay Hezekiah nga, tinlo na to, the temple is clean. The temple is in order. Ang mga plastar na. So, pagkabati ni Hezekiah nga na-accomplish na ang cleaning sa temple, he was so excited. Nga wala siya nag-waste time, early in the morning, pinagtawag niya ang mga katawan. Nga kagbalita niya nga amo na ang natabo sa temple. Tinlo na we wanted to start the service. We wanted to have a first service sa iya pagkahari. We wanted to have a first service for the Lord. So he was so excited nga gipabalo niya iya mga katawan, mga kauturan. So ang inyong katawan ay pagkabati na ang temple open na, clean na, so na mga priests kag Levites were ready sa ilang rule. Excited ba sila nga mag-upod sa service, mga kauturan? Apan, hindi madali ang isa ka butang gustuhon mo nga matabo. There must be something nga you will be doing. There must be something imo pagkahimuon ba? It is easy. So kung sa inyo bago nga project na task, I think mo niya natabo lang sa isa lang ka pisok mata. Oh, di ba? There is really a reason nga amo ni sa mga katuran. Kay siling na miles, 1,000 miles, maka-reach ka lang 1,000 miles when you start a single step. Amen. Hindi ka makalambot miles kung hindi ka magtikam. So, this is not only a pisok mata nga naari na yun. This is a product of hard work. This is a product of tipid. This is a product of faith. This is a product of something you commit ba na mahimo na. Hindi niya mahimo ya sa wasi-wasi lang, mga katulan. There must be something solid and real nga para mahimo ang isa ka butang. Just like the temple. Tinuan ang temple. So, let's begin washing, let's begin dusting, let's begin naman ang himota. Karang temple, karang kwadra, bago, lantawon. Kaya namin ang isa ka lugar nga clean, beautiful, kag order, mga katulan. Ang kabuhi sa mulo, namin lantawon, kontinlo, holy. So, beautiful, para worship. The fruit of the Spirit is being sent. The fruit of the Spirit. Then, clean, beautiful, then holy. Kami ilang tawon sa katulad. Para worship ka, para pasalamat ka, amo ng katahom na
ara sa imo mga katuran. Hindi sa ato itsura nga matahom, madala naman lang mga panit na, madala naman lang kung pala worship ka. When your spirit is right, when your spirit is sweet, madala lang na imo guya mga katuran. Kaya nga spirit sa tao, kaka-spirit sa Diyos, kung magkuhan mga katuran, magabag po sa aton kabuhi, mag-beautify sa aton kabuhi. Praise the Lord. So they were encouraged. So, tungkol sila, may mga ginahimo man sila. Una, sila kaya, let's offer a sin offering. Hindi lang gali kay, kung na lang, okay na ta sa Ginoo. May himoon kagaling butang. Just to suffice. No? Just to suffice sa mata sa Diyos. So let's offer the sin offering. So, ang required sa ila is only one goat. Sa one sheep, sa lang hindi required sa ila. Pero naghalat sila 7. Halat na 7. Kaya nga, batyagan ni Sikaya, na makainin ng 7 niya kay kung ang pangitao sa Ginoo, mahalat na 7 niya, para wala na di ba? No? Totally clean, totally forgiven. Praise the Lord. Na masimba ka naman lang. Simbahan na lang tudo. Amen. Kumalaga din. Tuduhan na lang di. Yes. Di ba, budget di. Kung you feel na kulang ka, do it again. Shout your voice with the voice of triumph. Serve the Lord with gladness. Kung pwede pa lang yan. Damuunta sa pagsimba. Amen. Pwede pa lang na sige. Sa ila na balatyagon. Nang require sila only one sheep or one goat, pero nagalat na 7. The first offering is sin offering. So kung kabalo sila, nga nakatransgress. So because our forefathers, our fathers before, transgressed before God. So by this sin offering, na ihalata, makakuha ng ilang transgressions. Matabunan ang ilang transgressions. Let's come to God with repentance. Let's repent for our transgressions. For there are many times na we transgress God. Hindi na pagkalipatan lang, nga mag-pile up lang, nga magkato kasimbahan. You know nga you have transgressed God. Hindi maayo na batasan, nga pabilin mo lang. Hindi mo pag-reglahon sa Diyos. Nga nag-pile up na mga kautoran. So you must repent to the Lord. Lord, forgive me. Forgive me for my bad thinking. Forgive me for my negative words. Forgive me. Forgive me may mga treatment ka. You say harsh to your children. You say harsh, bad words to somebody else na harsh siya. So hindi na maayo nga pabayaan mo lang. So before you sleep, might you talk to God and ask for forgiveness. Amen. So, sin offering. Yun ko nila. Then, pagkatapos sa sin offering, nakuha burn offerings. Burn offerings, this is our offerings. Before sin offering, then the burn offerings. Then, yung burn offerings sa mga atong worship, atong prayer, atong aming tawag burn offerings, mga katulang. Kaya, may nakita si Sikaya diri, nga wala na nahimo sang mga priests. Negligence sa ilang. Wala na sang reading of the scriptures sila. Reading of it. Wala sang lamb. The lamb has been wala kasiga. Shut out for many years. Wala na sang lamb. Wala na sang nagasiga nga lamb. Meaning, the word of the Lord is the lamb. It's a light unto our path. Hindi na maayo, hindi na abundantly being preached, abundantly being heard. Na-shut up ang pan. Pakon ang lamb, why na nagsiga mga katuran. So, ang isa ka mga negligence sa mga priests. Din sa singers, why na nabatihan nila mga kanta. Why na sa pan. Ay na mga songs, nga kanamit sa mga songs na binigay mga sinulatan ni David, na kontantaw sila, ma-revive ka, ma-repress ka, then, ang anointing mag-flow. Diba? There are many times, our singers, when they sing song for God, they were anointed songs.
before our altars. They can sing song nga matandog ang bilog congregation, the whole congregation, a single song nga anointed by the Lord, anointed by the Spirit of God, nga maka-awaken sa aton nga spirit, mga kautor. Amen. Okay na, shut up na for how many years? Wala ka sa nabatihan nga kanta, nga anointed nga mga kanta, mga kautor. Naligad lang nga ako, correctional ko mga young people, kanta nyo, kamo na lang intindi sa kanta nyo, kamo na lang kumemorize sa kanta nyo. Kami nga mga nasa congregation, di kami kasabay sa inyong kanta, kadasig sa inyong kanta. Kaya mga tigulang karon, hindi nila kami memorize, pareho sa inyong memory, kadasig sa inyo, mag-memorize. So we're gonna sabay sa inyong kanta. May mga daan nga magkanta kay sa ulado na kayo. Praise the Lord. Pagkabating sa mga why sila doubts, why sila nga basid ni kasarang, basid ni ka. When they heard that the King Hezekiah required that sin offering, burnt offerings, then a thanks offerings, when they heard that, ang ilaya response, they were happy. Nga madala at balik sa simbahan sa muli. Nga let us bring this kind of offerings. May excitement sila, may enjoyment sila. Pagkabati nila nga they were required to bring this kind of offerings, they were happy. Let's bring this kind of offerings to the temple. Let's bring the sin offering, let's bring the burnt offerings, let's bring to the church or to the temple these thanks offerings. Kaya sila nagkadua-dua mga kauturan. O kung nagsilita, hindi na kasarang. Once they heard nga si Hezekiah, nag-require sila sa mga offerings, they were happy. Nga makatuto sa temple, nga magdala sining mga offerings. Kahit katuto sa church, hindi dapat empty kita mga kauturan. Amen. May dalagi kita. Praise the Lord. Yeah. Quality nga mga offerings. Amen. Masin ka quality, it is deep down in your heart. Yeah. It is really your offerings. It is really your blessing. It is really within your heart. You are not forced to do it, but it is in your heart. You are happy to bring this offering and to the Lord and to His people. Praise God. So, gindala nila. Una, so, kailangan mo pag-isang offerings. Basta ta dili, nga ang mga praise kadutay sa ilang. Kay, not many of them were sanctified. Dahil nabasa ito bigani, nga mga Levites, pabidyo ka forward sa ilang. Pero mga priests, hindi pa sila tanto, daw nahuya sa ilang. They were ashamed. Nga daw nakabayaan nila obra, they were ashamed. So, si King Hezekiah, suggested din. Nag-suggest si King Hezekiah sa ilang, hindi ka mo dapat mahiya. This is your word. That is your word. Ang bawa nyo lang, sanctify yourself. Everybody say sanctify. Sanctify. Sanctify yourself. Kadyutay sa ila, ang ulubulahon nila kadamo mga kauturan. Kaya nga ang mga katawan, they brought abundance of offerings. But the priests who minister in the proceedings of the abundance of the offerings were very few. Kadyutay sa ila. May word din nga flay, F-L-A-Y. Ang word ba dito sa panitan mo ang mga kaniro, panitan mo, skinning. Kung kanding na panitan mo, you flay it. Na, jutay sila kayo, na nag-anit sa so hindi marapala ng obra. So hindi yung obra kaya kadyutay sa ila, hindi ng tinlo ng obra. So ang mga Levites, nga daw, forward sila kakadamo sa ila, nga supposed to be, hindi nila pwede obra na. Hindi nila pwede obra na sila magtanit sa obra sa priest. But because of necessity, they offer their hands. They offer their help. Let's help. Let's help to flay this, wala man sa si Hezekiah.
Kagwalaman na ating mga priest ha. Kagwalaman na insulted mga priest. Okay, let's work together. So sila nag-anit na, kadabo sa mga priest, anit, mga Levites, kadasig sa obra. Kadasig na tapos sa obra kung ginabulugan ng mga kakaturan. Kadasig, no? Is, pwede fast track. Hindi lang kay slow motion, pwede mo fast track na kadasig sa obra. Tapos ayun kay kadamo sa nagaubra mga kakaturan. Praise God. Kita ka muna sa mga sabay. Kagagmay sa ilaya. Probutan bala sa isa ka tinapay, babaw lang isa. Since overnight mo, kaglang taon mo ang tinapay, babaw lang isa. Put biling. Yan nga, you work together. You work together. So kakain na saya, kabalo ka mga na conversation, the ants. Where have you been? Ito, ipagkaw ito to. So kailangan na, where have you been? Ito may tinapay ito. Ito balik na. Pagbalik niya, may bit-bit naman sa tinapay. We're helping each other. Yes. Amen. Why sila nag-argue? O kung nagkapalapaw, o kung nagkapabugal, o kung kami hindi ang pinag-ayaw. No, why na? Sa spirit, sa church, mga katuran, nga may competition kita. But we are working together. Praise God. Wala na nagabilito sa ato, wala nagkapanubo sa ato. But we are one. Isa sa atubang sa Diyos, mga katuran. You have your Holy Ghost. I have also my Holy Ghost. Yes. You know the word of the Lord. I have also known the love of the Lord. Pareho lang kita, mga katuran. We have one Spirit, baptized in one name. So, receive the Holy Ghost. Still the same evidence, speaking with other tongues. That your Spirit also can produce 9 gifts of the Spirit. May fruits of the Spirit, makita, mga katuran. Pareho lang kita. Wala sang labaw, mga kauturan. Although may mga panangaara sa leadership na dapat mas-set ang order. Amen. Praise the Lord. Kung sila nga may schism, may division, no, we don't work that way. Isa pa sa time ni Hezekiah, ginpakita niya na nga although ang Levites hindi pwede ma-intervene sa obra sa priest. But because of necessity, praise the Lord, din-allow, mga katuran. So, ang word natapos, dasig kayo natapos. So, tapos na nga lang, mga kanada. So, ang mga priest pa niya, hindi pa sila kuhan kayo, kaya nga, matyagan din nila, ilang negligence pa. So, nakita ni Hezekiah, na hindi pa forward yung mga priest, bisa pa mga katawan mismo, na participate sila, nga hindi pa sila totally na cleanse. So, ang obra ni Hezekiah, he prayed to the Lord. He asked for God na Diyos magahimuno sa mga kakulangan. Everybody say kakulangan. There are times na may mga kakulangan. Sinanot na kayo may kakulangan. Mga kauturan. So, we pray to God kaya grace is sufficient for us. Ng mga butang ng mga kulangan sa kabuhitan, pwede niya matapalan, mga kauturan. Kung sincerely you come to Him and you ask for Him, nga mo na himuon niya sa imong kabuhi. So Hezekiah prayed. He prayed to the priests. He prayed to the Levites. He prayed to the people. Nga not all of them were sanctified. And the Lord heard the prayer of Hezekiah. The Lord God heard the prayer of Hezekiah. He forgave sa mga ginpaya forgave niya mga tao. Praise the Lord. So there was rejoicing. There was a rejoicing. There was a great joy when you felt being forgiven, when you felt being accepted by the Lord, when you feel nga ay mo balatyagon ba nga you are forgiven. So the next feeling na mag-burst out sa imo heart, mga kapatid, it's a feeling of joy. It's a feeling of happiness when you feel that you are forgiven of your transgressions. Amo nang dapat balatyagon sa tao. Amo na hindi mo maintindihan ang mga tao na forgiven. Nga ka rejoicing sa ila. Ka happy sa ila mag-worship, mga kapatid. Tungkol tayo wala na sa nagabalabag sa ila nga feeling of guilt, mga mga tumulong ito, kasubo sa ila mag-worship, may feeling of guilt na sa ila.
Kaya nga, wais lang si sa anay sa Ginoo, wala regular sa Ginoo ang iyang mga kulangan mga katuran. Tanan-tanan nga mga kulangan ta, pwede ta ma-regular sa Dios. Kaya siya nga itong high priest mga katuran. We can talk to Him. We can plead to Him. We can say, Lord, forgive me. Para man ang obra niya mga katuran, siya nagapamba sa atong mga kakulangan sa atong pag-alagad. Praise the Lord. Amen. Then, di lamang mga katuran, gitlas na pag-inis kaya din. Mga singers, mga singers, kamo nga mga singers, kanta kamo mga obra nyo. Kamo nga mga trumpeters, trumpita kamo ang mga obra nyo. Kamo nga mga press, tindog kamo sa inyong lugar, kamo ang obra nyo. See, amen? Amen. He set the order. Gimbutang niya ang order. Gin-repair niya ang order. Kaya nga, amo nang nalamihan sa Diyos. God honors the order. He delights people who walk accordingly and in order, mga kauturan. Amen. So you singers, you sing. You trumpeters, you sound your trumpets. Then you priests and Levites, stand. Kamu nang mag-minister sa inyong obrahon yung obra nyo. Kaya mo nang rule sa kingdom, mga kauturan. Praise God! Oh, this started sa ilang kontra, okay na, priest na, Levites na, na-revive ng mga Levites, mga kuha na, so na mga singers, karamit sa mga kanta. So, when the offering is being offered, ginahalad ng mga offerings na, ang burnt offerings, ginahalad na, ang instruction ni si kaya mo ni, you begin to sing song. Kung maghalad na mga priest na, ilang mga offering, kamo nga mga singers, sugod ka mo kanta. Kung magsugod na ganyan mga priest sa ilang operation, sa mga halad na, i-offer ng mga halad ng burnt offerings, ang thanks offerings, isugod na. Kamo nga mga singers, start also your songs. Doon kamo nga mga trumpeters, start also trumpeting your trumpets, sounding your trumpets. Kaya mga priest, ka-over na sa ilang mga until the offerings being consumed. Yan sa sige nga kanta mga katuran, nadumduman ni si Kaya. Nag-request sa mga singers. He requested the singers, so please, sing the song of David. Dapat lang pwede nyo magbahan. Ang katong kanta na ni David Balaga to, please, ikanta nyo na. Katong writer si Asaph to, please sing the song. There are times, praise the Lord, when the Spirit of the Lord moves in our heart, di ba? May mga kanta nga, kanta, please, kanta ni, move na yun. Kanta yun. Click na yun. Sukuha na rin ang mind sa Diyos, mga katuran. Makita mo, ma-imagine mo how joyous and how happy is the service. Nga silin sa kasulatan, wala pa ni isang klase ng service, di ka pa sa time ni David. Sa time ni David, kundi siya itong unang tanay ko ito, hasta kay Solomon. So, ining klase ng worship, ka joyous, ka happy service, wala pa ng tabo sa time sa mga kings before Hezekiah, mga kauturan. Even the offerings. So, nagkatubay din nga, ining service yun, ining celebration ni, tanay 7 days lang ni. Apan sa nakita nila, that the people were happy, that the people are rejoicing, so pwede pa niya madugagan 7 days. So, no problem. No problem. So, nisang Hezekiah, I gave my part, I gave my portion. Dugangat ang talanon, dugangat mga bullocks, mga goats, na dugagan ka. So, ang mga princes man, sila na dugagan mo namon ang among mga kwanta. Oh, we share also our blessing. We share also our blessing. Then the people also, baka sila na, okay, dugagan ka 7 days. They share also their blessing. Kundi, premier 7 days na to, nahimo 14 kaadlaw nga celebration nila mga katuran. Wala sa makapugong matod kung ang Diyos na mong mag-prepared sa heart sa tao. Wala sang even demons cannot stop people worshiping Him. Kung ang iya order, mga katulan, kanya mga katawan, na prepared na sa sinang worship, praise God. Wala sang forces of darkness nga makapugong o kung makastop, makahinder sa church, mga katulan, nga magsaka siya sa level, praise the Lord, nga di nag-operate ang Diyos. Wala sang forces
o kung mga economic forces o kung ano dili nga manubirik nga mga forces sa kalibutan nga mag-stop mga katuran sa church nga mag-rise sa yung level, sa yung peak mga katuran. In fact, we are still in fact, nag-start pa lang, we just starting now. Pero hindi pa gini ang peak mga katuran. We are looking for the peak, praise the Lord. We are looking for the high worship, higher than what we have already. Kada worship mga katuran na level, praise the Lord. There are worship naman yung level, pwede mong madugagan. Kung ano ka ng mga level, pwede mo na madugagan. Sa Diyos siya, wala sa imposible mga katuran. From this glory to another glory. From this experience to another experience. Amen. That's how abundance is our God. For He is an almighty God. He's a powerful God. Hallelujah. His Spirit, ay Spirit mga katuran, wala nag-aibang. Wala nag-just like at tuburan mga katuran, a spring of water flowing out from your heart, praise the Lord. Wala sa pagkaubos mga katuran. He can minister millions of people. He can minister, He can fill people with millions of them. He can fill with His Spirit, mga katuran. Kaya nga siya man ang creator sa inyong universe, mga katuran. He owns this universe. His Spirit ang nag-control sa bilog ng universe, so mga katuran. Lord. Praise God. Pero why nila tabo? Why nila tabo sa tayo ni Sikaya? Sa ginbasa sa dili, kung wala, and every word that, no. And also the burnt offerings were in abundance, with the fat of the peace offerings, and the drink offerings, for every offering, burnt offerings. So the service of the house of the Lord was set in order. Kung maplastar gali mga katuran, when the service of the Lord was set in order, then the blessing of the Lord, the Spirit of the Lord comes down. Yes. Then accept Praise the our Lord. offerings. Yes. When the service of God was set in order, meaning maplastar na, bisang magkabuhis tumulo, hindi sa mataangkon, mga pagkabutang sa Diyos, kung hindi maplastar niya kabuhi. Sa church, sa Diyos, mga kapatid. No saints of God can receive blessings of the Lord kung hindi ma-set in order ang niya kabuhi. Meaning, maplastar na niya kabuhi. Praise the Lord. Sa kagalagdan sa Diyos, mga kapatid. Hindi ka maka-receive something for God kung hindi mo ma-set ang imo kabuhi in order sa iyang pag-alagdan. What is the order of the church? Hindi kay military order, no? O kung anong kasing order. Ning order ang plastado ba? May divine order ang Diyos. Sa church mayroon sa order, mga kautunan. Hindi mo na sa pwede mahadog lang. O kung maano lang lang. Hindi ka naka-question sila. Because that is the order of the church. Amen? Sila ni Sikaya, you, priest, Levite, stand. That's your rule. Amo na yung rule. You singers, sing. Amo na yung rule eh. You trumpeters, sound your trumpet. Praise God, sound your trumpet. Workers, teachers, teach. Preachers, preach. Workers, work. Helpers, help. Brothers, take care of your own brother. Sister, take care of your sister. Love one unto another. That's our work. Amen. Let's help one unto another. Diba? Help one unto another. Carry the burdens of one unto another. Kung may mga kabugatan sila dira, help them to carry their burdens. That's our work. Praise God. Hindi tayo, we clean the church. Na kamoya sa lawayan kamo dito na kamo. That's not cleaning the church. What is cleaning the church? Mga butang na offensive sa Diyos, mga kapatid. Praise the Lord. And we can see more things on God if we set the service of the Lord in order. Yes, amen. Correct? Lord. Correct? Yes. Praise the Lord. But before that,
Let's sanctify ourselves. Amen. Let's put away those things which are offensive before God. Let's put away those things. Just like what the priests and the Levites did. May altar. Yung altar niya, gingamit niya sa idol worship. It's pangon na rin. Ipagawas niya sa temple. This is not for the temple. This is not sa temple. Dinibagay sa temple. Ginahaboy nila sa Kidron, malalay-layo kayo. It's put up. May verse ko din sa Proverbs. Proverbs 25. 4 to 5. Take away the dross from the silver, and there shall come forth a vessel for the finer. Take away the wicked from before the king, and his throne shall be established in righteousness. There is a question that says, what do you prefer? A gift or batasan? Piliin mo, a gift or batasan? I prefer to be sa batasan. Kaya kung hindi mahal mo batasan, madula mo lang yung gift mo. O kung ma-destroy ka sa gift mo. Diba? Hindi lecture ko sa mga people. Kanami sa mo magtukar, but your spirit is unteachable. And your spirit will break you, will destroy you. Kanami sa mo tingog, pero kung para na sa mabugas sa mo kagalingon, that will destroy you. I prefer to be a good attitude. Mahal yung attitude. Mahal ko magtukar, mahal ka tingog, pero sa di mo na ginahalal tingog mo. Sa church, there are many gifted people in the church. Magamit pa din sila mga katulan, bilang vessel kung magdula, kung kakasuntang mga dross sa atong kabuhi. Mga tok-tok bala mga katulan. O galing na budlay, kung dugay ng tok-tok, dapat siya kagison mo gid. Imo gidyakan. Di mo lang pala, kami mga tok-tok na kadugay na tayo. Sa mga barko, may tawag nga dry docking. Ipasulod na to sa tubig sa kanal. So, pag dito ng mga barko sa kanal, i-sanction to, suction ulit, suction tong tubig. So, mga ng barko nga wala na sa tubig. Dali sa barko, kung harap ang tubig, hindi mo makita ang mga tok-tok na. Pag makuha ng tubig, kita gid ang tok-tok, mga katuran. When you are not led by the Spirit of God, kita ang pagkakarnality sa tao, mga katuran. It is a different thing when you are filled with the Spirit of God and led by the Spirit of God. Lain yung filled ka with the Spirit of God, that is a gift of God. Kaya kung mo pagtuya sa Diyos siya gift niya, pabato mo kita. Kung nabaptize niya galing mag-Jesus Christ, then you will receive the Holy Ghost. That's the promise of the Lord. No other Christian like that, because you believe that's the gift of God. You shall receive the gift of the Holy Ghost. And this promise is unto you, unto your children, and to those that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. 2:39 about. Mabato mo gina mga katuran, there's no question about it. But it is a different thing na maled ka sa Spirit sa Diyos. Dapat you live righteous. You live holy. You live faithfully. If you are a husband, you live faithfully to your wife. And if you are a wife, you live faithfully to your husband. That is led by the Spirit of God. You should follow your leaders despite you should follow your leaders. Hindi ka na maunsa. Hindi ka na maano sa among term para sa Bisaya. Hindi ka na maunsa. Yes. It will not hurt you. You follow your leaders. Amen. Amen. Yes. It will give you more benefits. Yes. Amen. Correct? Yes.
Kaya kita nga tao, kabudlay sa atong nga mga labi-lagi mga Pilipino, kabudlay sa atong batunon nga we are told. Di ba? Kita, ito naanad mo. Sa ibang mga tao, nga they were told yan, namiyanas sila yan. Nga, pero kita nga mga Pilipino, kaway ito anad ba lang nga tudluan? Ha? E gusto kita lang? Kaya bitani, kabalo kita, gali kahit matipaslong malanta. Yes, good. There are benefits that you are being told. By your pastor, by your leader, mga na ay may experience ko sa bantayan. Kaya may pastor ko ba? Brother Nobel, Brother Ritmond, kami. Hunas, mapanalosong na kami doon sa dagat, kaya tutong sa kanal. Manaaw kami sa step na ba, no? Dinaw na ito sa pastor dalong. Kaya yung pastor kayo naka-experience na naka-slippery kayo, may mga lumot, sila niya, bantay ka mo, kay dalog. Bantay ba yung mga ito na to? Slide na ko. Before I heard it, ato na ko, slide na ko. Bantay ka dalog. Ato na ko dalog. Slide na. Maya din matik. Kaya ang benefits mo sila makabantay ka ba? Ayun nga. Bantay ka. Hindi ka mamati. Kaya magtimo-timo lang ka. Kaya ko ni. Kadudis. Kaya mayara na sa wisnikan. No? I am a wisnikan. I can. Yes. Pero si Pablo, I can do all things. True. Right. Correct? Oh, wala siyang Superman. Yes. Fraction na lang Superman. Iyan na natin mga Superman, mga Batman na katakugan niya siyang damit sila. Colorado. Isa ko kami sa killing machine. Ginagawa ko. Colorado, ilang mga pandira. Ang mga sa TV, mga violence, mga kwanda. Ang nasa yung galing na nga din ang kanya, kaya siya kung si Joker. He was a Joker, enemy of Batman. So nakuha siya si Joker. Pinantiro niya itong mga nasa cheater. Violence. Machine, killing machine. Naging set up sa kontrata demons para mag-kill sa atong reasoning, sa atong sanity. It will kill our reasoning, our sanity. Yung mga iba lang na paniruho mga tao is an insane human pa na yan. Sila galing sa mga tao, mga relatives nga naglantaw sa perceiving niya, he is a coward. He is a coward. For that is the product of the machines. Nga mga violence sa TV, sa mga killing machines. So mahal kayo pamati. Yes. May mga instructions sa church, may mga mensahe sa church. Kanami, mga katuran. Maka-enlightening. There are many messages in the church. Very enlightening. Very provoking. Not to go out from the church. Very provoking to serve God holy. Yes. To go nearer to Him. To work for Him. There are many messages na nag-provoke sa heart mo to do more for God. Praise the Lord. May isa ko di ka sulat sa isa ka nabasa ko sa Reader's Digest, mga katuran. Sila niya to, get the most out of every minute. Get the most out of every minute. Now in the church here, now, there are many precious things in this church now. For why? The Word of God is being dispensed. The Word of the Lord is being taught to us. And get the best out of every word that you heard. Now, puslahan mo na sa imo. When you go out there in battles, when you go out there in the world of sin and worldliness, ining mga pulong
nga nagpasar sa church, mga friend. Why niya naglabay o kung nagkuha lang, nga daw nag-pack up lang o kan. This is a product of prayer. This is a product of communion. This is a product of knowing the mind of the Lord. Why na itong sa mga candods, mga kauturan. This is a product, yes, this is a product of my prayer. This is a product of my long nga mga pagpas sa mga misal. What is proper, what is better, and what is best for the children of the Lord. Yes, there are good things, there are better things, but there are the best things, praise God. And we want to offer God the best things. Amen. In His service. We want to show our God, Lord, you are not a share. Away ka nagsala, ginpili mo ko, because I want to offer the best of my ability, the best of my time, the best of my efforts, the best of my resources, the best of my strength, the best of my voice. Huwag ka ginahuyak sa akong Ginoo, o kung huwag ka ginagsala sa akong ginpili mo. Just like Hezekiah, the first thing he did when he went, plaster ang pag-alagdan sa Diyos. Mga kapatid. Praise the Lord. Nalatahan niya, pag bago ka mo na-baptize, lagi na lecturean ka mo. Ha? Lecturean ka mo, sister, this is, na-baptize ka na, muna o sister, buhok mo. Hindi mo nga pagpautan, ha? Brother, hindi mo mustacha, hindi ka na magpalaban-labak mustacha. Brother, hindi mo person dito, fitting sa mo. Sister, hindi mo bayo, kakuan kayo, kahulma kayo, di ba? Di ba? Ang botsinag, ginaplastar ka na. Ginaplastar na ang iyong kabuhi. Kaya nga, di ka pwede magdugay din. Kung hindi plastado yung kabuhi. Ha? Get the best out of every message that you heard. That's a good message. Magbata ko sa balay, pahawag daw ka ko to, mga offensive sa akong balay. Ipangabukay ko ako mga libro. Oh, may mga libro pa ko sa Trinitarians. Pinangkuha ko pinangkuha ko sa Dabukan. So, siya mo ka. So, may mga newspaper pa ko taguhaan ko bala ng mga entertainments na. Kaya baka ko newspaper, mga entertainments kinapangtaguhaan ko na. Kaya nga ka mga laway kayo. At ito gali, pangkuha pangdangilan ko. Kagawin na ko na pagkalbakal newspaper. Kanto na lang ko sa library. Nakagasto ko dahil. Sige ba ko pangabukay? At ito ba itong libro sa mga Mormons? At ito mga libro sa mga Branham? Ha? Nasa ka? Libro man na? That they are offensive. Why you hold it? Why you store it? Anong pulo sila? Why ka sa makuha sila? Why ka sa maayo na makuha sila? Confusion lang din mga kapatid. Why? Kaya nga, it is not a good books. Yung pwede ka mga historical, mga geographical, mga botandra, mga pamay pa. Pero mag-keep ka sa mga libro, mga pocket books, nga puros mga storya, mga kwadra, it's not good for us. Sa matong Hezekiah, clean the temple, sugo niya mga priests, the preachers, the Levites, the workers. That's our work, to clean the common dirt in the church and the polluted work. The polluted things nga ara sa church, mga kapatid. You are the church of the living God. You are the temple of the living God. Ha? Yung sa I'm clean. Examine yourself. Then ask the Lord, base may mga butang dira nga pollution sa imo life, mga kapatid. Base mind mo, hindi ipan. Base mindset mo, hindi for church. Base mindset mo, formadang hulmahan mo, base you against the church. You must repent. And then, bow down, then ask the Lord for forgiveness. Kaya nga, when we talk about blessing, when we talk about rejoicing, when we talk about healing, or something else, praise the Lord, it's not normal for the church to have it. Kung una sa tanan, ang church was set in order, mga kapatid. Individual believer. You wanted to grow, you wanted to be blessed, you wanted to be like this, potential workers, potential
it's normal. Kaya nga, nag-grow kita mga katuran. Puruna sa tanan. Plus, tamo anay ang kabuhi mo sa Diyos. Praise the Lord. Kaya mo nang niya gusto mga katuran. And He delights to see all of us set our lives in order. Praise the Lord. Praise God. God prepared the people. If we have done our part, God also will do His part. Amen. If we have, I repeat, if we have done our part, God will also do His part. Yes. We are co-laborers with Christ. We work, He works also through the Holy Ghost. Kung natapos ang obrata, kung natapos ang kung nakuha ng obrata, I have repented, God also will do His part. Ayon sa verse na napasa niya verse, God prepared the people. He prepared the people. We are His people. And His people, ngayaging prepared, is the same people who is going to worship Him. We have, sabi ni Paul, for I have much people in this city. Chapter 10 sa Acts. We are God's people, God's children. Katawan kita sa Diyos. Gin-prepared kita ni mga katuran for the purpose of worshiping the Lord Christ Jesus. I am purpose. Among the ultimate purpose, mga katuran sa Diyos. To have a people who worship Him in spirit and in truth. After He had done His part, may mga tumubrata, mga kuna, He will do also His part. Di ko nahimo ng obrata, kag ang Diyos siya nahimo niya mga obrata, ang atong ultimate nga purpose, mga katuran, nga gin-prepare kita sa Ginoo, is to worship the Lord. Everybody say, worship the Lord. Worship That's the the Lord. ultimate. Kung sa pa, sa nag-eskwela ka pa, amo nang imo ka ba, pinakataas nga mag-graduate ka. Ma-worship ka sa Diyos. Now, you can worship now the Lord, for God has prepared for you. We can now worship God, for God has sanctified us. We can now worship now the Lord, for we have offered our sin offering. We have offered our burnt offering unto the Lord. Wala na siyang makabalabag, mga katuran. Wala na siyang makahinder sa ato. We can now come boldly unto His throne of grace. Why? Praise the Lord. Because the Lord our God wants us to worship Him. Amen. Worship Him. Praise the Lord. In worshiping God, it is about our heart, our spirit, and our mind. Praise God. In worshiping God, it is about our heart, in our mind, and our spirit. Praise God. Meaning, when you worship God, it means you give your whole to Him. You give your whole to Him. Ni siya na ang tag-iya sa imo. And that is correct. For we are bought by a price. You are no longer of your own, but Christ owns us. Siya man tag-iya sa church, mga kuran. Siya man tag-iya sa aton, kaya gipalit kita sa isang kapili. So, wala na sa hindrance nga ang tao hindi maka-worship sa Ginoo. Wala na sa hindrance, wala sa makapugong nga ang tumulo hindi ma-bless, mga katuran. O kung ang church hindi mag-grow. Wala sa makapugong. Although, laying the foundation, very, very hard. Very difficult. Mag-conduct a foundation, very hard. Sa bato, very hard. Very hard. Sa bato, building on the rock, very hard. May times, magtudlo ka, may ka sa membro mo. Tudlo mo siya, ikaw niya ka. Ikaw ka. Very hard to build in the rock. Okay lang sa sand, that's it. Galing pagbagyo, tumba mang yapon. Useless na. O when you build, i-build mo na lang sa rock. Sa dugay, sa budlay, pero nagatidad. Amen. Correct?
Sa din ka mo sa dali, madula ka lang. Budlay, tagkuhan ka, pero nag-tiner man mga kauturan. Kamu ha? Kuwag ka mo na-build sa rock. Do you think ay ka mo di? Huh? Do you think you are blessed? And you are a blessing in the church? There are two things. You are blessed first, then you are a blessing to the church. Pero hindi ka ma-bless, hindi ka na-build sa insakto. Amen. Just like Hezekiah, una, priest, Levites, temple, cleaning, quadra, Luzon, ang mga entrada sa worship, ang mga choir, ang mga trumpeters, ang mga quadra, no? Lagi bang plus sa Hezekiah. Gusto ng mga tao yan, maupod naman na, kung plastado na church, mga backslider, di ka man masilingan na, tanang ikong sa imo, ibig sa time, sa ilan niyo, may nagamak sa ila. Some of the tribe of Zebulun, some of the tribe of Issachar and Manasseh, nagamak sa ila. O sila na, di pa na, kabalo na, oh, let's go to Jerusalem. Let's go to Jerusalem. Let's rejoice na, mga tao, mga tribe of Zebulun, Manasseh, and Issachar, nagmak sa mga nagapaya, ka muna, mahimo nyo na. Pero, natural lang na, mga kakuran. Pero hindi sila magdaog, tagahan kita. Damo kita. Sila yung madala mga kauturan. Praise the Lord. Mga backslider, magkabati sila nga, ka-rejoicing sa simba, madala na sila mga kauturan. Mga family members ka dara, nga agin sa church, kung kita lang katutong sa imo, kung kita nila kakuan sa imo, ka-forward sa imo, madala na sila mga kauturan. Nga, amo na, ang matuod nga power sa Diyos mga kapatid. Kung manaog ang gahom sa Diyos sa atong church at mga pagsimba mga kapatid, there is victory after victory. Victory now, then another victory, another victory, another victory. So meaning, may mga madala sa church, may mga baptize, another mag-receive Holy Ghost, may ma-heal, may ma-reconvert again. Amo nang normal sa church mga kapatid. But let us first set the order. Amen. Praise God. Una ka sa itong kagalingon. Plus tayo mo kabuhay sa church. Hindi ka sige gwa-gwa. Hindi ka sige kwan-kwadra. Kwan-kwan sa kalibutan. Plus tayo mo kabuhay. I-build ka bala. Kwan ang isa mo katiyo sa kalibutan. Don't build your house sa boundary sa kalibutan. Build your house in the center, the church. Kailangan na lang yung duha-duha. Kama mo ni, mana. Hindi mag-inyo karon. Hindi rin ako sa pasulit. Sala, kaya. Nga, magiging pinakadakogin nga malabutan sa tao kami nyo, no? Nahatang lang ganilibog sa tao, kung isa. Hindi ka kabala magandog, kung hindi maayaw yung kwadra. But our great victory is the rapture. Praise God. Wala nga yun sa makatukong na victory, mga katulad. Kadalagan, when your body is changed into an immortal one, when your body is changed into an immortal one, your sick body, my sick body, will be changed into an immortal body. Praise the Lord. I cannot say that. Yes. Amen. There are times the death asks me, and I feel so cold, but I don't want to see death. And this is the promise of God. Not all of you slept, but changed. The rapture of the church, mga kapatid. Hindi niya madugay. The trumpet is about to sound. May mga refine na Ginoo. May mga finishing touch na Ginoo diri sa church, mga kapatid. But we feel the heaven is ready. The angels are ready. And the Lord Himself is going to appear in the cloud of glory. Praise the Lord. All the church, hallelujah, in a refining stage. We are in the refining stage. We are not sa foundational mga kapatid, but we are in the refining stage. That your heart see. Ang mga pulong, aragid sa imong kabuhi, mga kapatid. Nga niya kamaturan, din kabuhi mo gihit. Kag imong kabuhi ni plus mo gidira sa Diyos mga kapatid, that our lives is set in order before the Lord. Matindog na kita sa inyo. Praise God.
our speaker has brought to us is great truth that is restoring back things to order. While he is preaching, I opened the Bible there in the book of 1 Corinthians chapter 14, verse 33. It says, "For God is not the author of confusion, but of peace." Let us not forget that when God created the whole universe and all the things here on this earth, He created them all with order. From the minute cells of our body, it has an order, proper order. And into the awesome things of the universe, they have all order. God set the order over all His creations because He is a God of order. Chaos and confusions happen to this world because men tinkered with the order that God had set for all His creations. So we see now that there are many miseries, this and that, in this life. So the message is like this. There was a king by the name of Hezekiah. In the Old Testament, Hebrew people, Israelite, there was a time in their history that the order in their country, in their nation, was broken down. And even the temple worship were broken down. There was no worship, and there were, difficulties and hardships in their national life. Here comes the king by the name of Hezekiah, and he initiated to restore back the order to their nation. He initiated to restore back the order on the temple worship of their faith of the Lord. And the result was that God had granted them revivals. Yes. They planned to do it for 1 day, and other people requested to make it 7 days, and God extended it for 14 days. Revival of joy and blessings, upliftment, and anything which is good for your families, your own individual life, and your whole nation. I remember also the story in the New Testament where Jesus was still here 2,000 years ago, preaching in the city of Jerusalem. And there were many thousands of people following him while he was preaching. And they reached a place where there were no stores away from towns, and they don't have anything to buy, or they have no money to buy to feed the thousands of people following him. And then somebody told the Lord Jesus the people were hungry. And one of the apostles suggested to him like this, we don't have enough money to buy food. And even if we have money, it will not be sufficient for these thousands of people. And the Lord instructed them this way. Then make the people sit down by 50s on the grass. Organize them. And then the apostles told people to sit down on the grass by 50s. And then when the people obeyed, and then they group themselves and sit down on the grass by 50s. And then the Lord asked them, give me the 2 pieces and the 5 loaves of bread. Merienda of a child, of a boy. And when the people began to set in order, then Lord took up the 5 loaves and 2 pieces. And he looked to heaven and prayed and blessed
the 2 pieces and the 5 loaves. And then the loaves began to multiply in his hands as the apostles began to serve to the 50s. There were about 5,000 people, not counting the children and the ladies. So there were more than 5,000. And as he distributed, after he prayed, the pieces began to multiply also, until all the 5,000 and all the children were fed, well fed. And after that they gathered the leftover, and they had 12 baskets of leftovers. I would like to point out to you the fact Jesus did not perform the miracle until the people were set in order by 50s. Order is very, very big, not only in God, but throughout our life, in every areas and every aspect of our life. The cause of all turmoil and sufferings, chaos and confusions and miseries throughout the world, human's history, it is because men violated and destroyed the order that God had set for His creations. The scientists knows that they have to go along with the law or the order of nature. They will not succeed in any invention or any device if they will not study first the nature, the principles, or the order of things. And after that, they'll make a device to go along with it. And they will to space, under the sea, or whatever they do. In our life also, that is a solution for everybody. You can only see peace, joy. You can only be benefited with good things in life when we come to realize that we have to restore our life back to proper order. Amen. The order that God had set for everybody, for man. Yes. Coming to God is all about restoring your life back to right order. Amen. Yes. And you can see beauty, peace, joy in you, spiritually, and any aspects of our life. Thank you for this trip this morning, restoring things back to proper order. For God is not the author of confusion, but of peace. We're seeking for peace. Mankind had been seeking for peace. There are and there were many men instituted peace, and they have not succeeded. God has a way of peace. Yes. Let us restore ourselves in proper relationship with Him. Amen. Let us restore God in His proper order. He is the first. He is the highest. He is the greatest. Praise the Lord. I'd like to draw you to worship the Lord this morning. I feel the presence of God is here today. It will give you the chance to feel the presence of the Almighty God. Praise God. Listen to the song, and as we began to sing, just feel the Spirit of the Lord drawing you. In response, come to this altar. We would like to pray for you. I enter the holy of holies. I enter to the blood of the Lamb. I enter to worship you only. Yes, I enter to adore. I am. Oh yes, Lord, I
Tapos